Ang mamasamain kung nagtanong ako tungkol sa'yo sa Maynila. Kay Engineer Perez ka pala nagtatrabaho. Maswerte ka. Pihi ka niyon sa pagpili ng taong pinagkakatiwalaan. Teka nga pala, wala yata si mga Lipyo. May kompromiso po si Itay kaya hindi nakadalo. Kompromiso o nagdadahilan lang? Hanggang ngayon ba naman, baluktot pa rin ang paninindigan ng tatay mo? Sa pagkakataong ito, dapat magtulong-tulong tayong lahat. Politika lang yan eh. Kalimutan na natin ang lahat. At dyan din ang dahilan, Gardeng, kung bakit inimbitahan kita. Dahil matigas din ang ulo ng kapatid mo. Sana naman, maiba ka. Sa anong dahilan may iba, Congressman? Didiretsuhin na kita. Bago tayo bumaba, makisalo sa mga bisita. Dalawang bagay ang iaalok ko sa'yo. Una, siguro naman alam mo nang interesado akong bilhin ng lupa ng kapatid mo. Pangalawa, kung mamimirmihan ka dito, dahil alam ko nag-iisa ka na sa buhay ngayon, wala na masabi ang iyong mag-ina. Gusto ko sanang magtrabaho ka sa akin. Hihigitan ko kinikita mo sa Maynila. Para matapos na ang lahat ng ito. Magkasama-sama tayo. Didiretsuhin din kita, Congressman. Hindi pinagbibili ang lupa ng aking kapatid. Alam mo yan. At hindi ako magtatrabaho sa'yo. Bakit naman? Nagtanong din ako tungkol sa'yo. At nalaman kong hindi magandang pamamalakad mo rito. Matalas ang dila mo, Villamar. Mag-isip-isip ka. Baka ikaw ang masugatan ng talim niyan. Kapag ang katotohanan ng umiral, Congressman, malalim ang iwan ng talim. Walang iniwan sa katotohanan hindi atake sa puso ang kinamatay ng aking kapatid. Hindi ba, Hepe? Mukhang may ibig kang tukuhin. Nalimutan mo yata. Nasa loob ka ng pamamahay ko para makapagsalita ka sa akin ng ganyan. Hindi porket napangasan mo mga tauhan ko. Pwede mo na ako hakbangan. Baka gusto mong manahog ng bahay ko. Nauna pa. Sabihin mo na ang gusto mong sabihin, Congressman. Pero gusto kong malaman mo. Huwag ka na muna magpaikot. Hindi pa tapos ang laban. Vicente,